Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Huwebes, June 13, 2024. Pahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 20 hanggang 26. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ay warning, babala, paalala sa mga alagad ni Jesus, sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostol, na kung ang pagsunod lamang nila ay inihahalin tulad sa mga pariseo at eskriba, ay hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Ano bang pagsunod mayroon ng mga pariseo at eskriba? Sila po, ang kanilang pagsunod ay sa bibig lamang. Sila ay napakagaling sa mga pagsunod sa salita lamang. Ngunit sa pagsasagawa at pagsasabuhay, yun ang malaking pagkukulang nila. At maaari na kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng babala sa kanyang mga alagad sapagkat baka may tendency na maging ganun din sila pagtagal ng panahon na ang kanilang paglilingkod ay lip service, hindi talaga action, hindi talaga pagsagawa, hindi talaga pagsunod at pagtupad sa mga utos ng ating Panginoon. Ang antas ng kabanalan ng mga guro ng batas at mga pariseo ay may ihahalin tulad natin sa mga bagito pa lamang. Literal na pagtanggap at pagsunod lamang ito sa batas. Nilululo ng pananampalataya ayon sa turo ng mga namumuno ng walang paglalapat ng sariling sitwasyon ni walang pagtatanong para maunawaan. Hindi ito kalugod-lugod sa Diyos dahil nananatiling bansot. Ang pananampalataya, nananatili lang ito sa pagdaraos ng mga tradisyong nakagisnan at walang epekto sa buhay. Para sigurong robot na lang, matapos lang. Wala na yung kanilang devotion, wala na yung extra effort, wala na talaga yung pagtatalaga, yung sakripisyo, kasi parang tungkulin na lang, gumagampan na lang. Nais niyang malampasan natin ang estadong ito. Mahalaga rin naman ito sa simula para maganap ang batayan at saligan ng Kristyanismo. Inaasahan din ng Diyos na lumago ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang sitwasyon at likas na angking pagkatao. Kinakailangang dumaan ang pananampalataya sa proseso ng pagkilatis, pagtatanong, pagninilay, pagyakap at pagsasabuhay. Sa prosesong ito, mas magiging ganap ang ating kabanalan. Kaya nga kapag tayo may narinig, kailangang magtanong para maisagawa, mai-practice natin yung aral na ating napakinggan o itinuro sa atin. Kaya nga minsan may mga panahon at pagkakataon na tayo ay dumadaan sa pagdududa at paghahanap ng kasagutan sa ating mga katanungan na minsan walang nakakasagot pero ang Diyos ang makasasagot sa atin ukol sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, huwag kang mag-aakala, kailangan nating daanan yan para maangkin ang pananampalataya at maging ganap ang ating pagkatao na may kaugnayan sa ating Diyos na pinagmumulan ng ating buhay, kaya tayo nakapagpapatuloy na maglingkod sa Kanya. Kaya kung ang pagsunod natin ay katulad lamang ng mga pariseo at eskriba, ang sabi ng ating Panginoon bilang babala sa Kanyang mga alagad ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Ang t-shirt nga po palang inyong nakikita ay ibinebenta ng ating mga kapatid na si Brother Emil, Sister Karen Matel Marges.
para sa kanilang pangailangan sapagkat sila po ay nagpapagamot ng kanilang anak. Kaya kung kayo po ay interesado, message lang po ninyo sila sapagkat ilalagay ko po yung kanilang pangalan sa description at ito po yung kanilang t-shirt. Maganda naman yung kanilang t-shirt, malambot eh. Ayan, maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Diyos. God bless us all. Thank you for your smile.